Welcome to Ginza, guys! So, mag-ikot-ikot tayo ng mga new items nila. Also, ito yung matcha tiramisu. So, this one, may kasamang alcohol yan. Mag-check tayo dito, Yodobashi Akiba. In fairness, ang kitchen dito, high quality ha. And alam nyo, ang tahimik pala ni Joyce kapag hindi event. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, ito na po ang ating last episode dito sa Japan. And sa video na to, ano na lang ang pupuntahan natin, Ginza and also Akihabara. Malapit na lang at last minute lang tayo ng pamimili. Meron tayong i-restock sa mga stock natin na wala na tayo sa bahay, ganyan. And pupunta tayo sa drugstore and also sa Don Quixote. And aside from that, dapat nga ngayon pupunta tayo sa zoo kung nasa si Punch. Kaya lang kasi malapit kasi siya sa Narita, almost. Parang halos na nandun. So, meron kasi tayong dumating na work. So, sabi ko, okay, sige, hayaan mo naman, hindi tayo makakapunta. Kasi medyo malayo siya. So, para magte-train kayo papunta doon and also magbabas pa. Kung di magbabas is mag-Uber. So, medyo madaming mode of transportation na kailangan gawin. So, sabi ko, hayaan na, dito na tayo sa city center. Tapos, ang gagawin natin later, hindi ko sure kung may meet tayo ng friend natin na content creator. Update ko na lang kayo later. And now, kumain na muna tayo. Dahil ayun yung hotel natin. And may malapit dito na Sukiya. Doon tayo kakain. Alam nyo guys, hindi ganong malamig ngayon. Like 19 degrees Celsius ngayon. O diba? Almost 20 na. Parang it's giving Tagaytay na yung vibe kanon. Pero at least ang maganda doon, mahangin pa din. Kaya kahit naka-jacket tayo, hindi tayo naiinitan that much. Ito po yung area natin. Asakusa area. I love this area talaga guys. Hindi siya ganoon ka-city na level ng Shibuya, Shinjuku, Ginza, Akihabara, ganyan. Pero ramdam mo na mix siya ng traditional part and also ng city and modern part, no? Tignan nyo yung hotel natin. May katabi pang cafe. And meron din katabing train station. Entrance. Yan. So, dito tayo ngayon. Yung McDonald's na yan, may katabi siya na Sukiya. So, let's go there. Actually, guys, ito nga eh. Isang restaurant dito, Yayoi Ken. Check natin kung ano naman siya. Ito yung binibenta naman sa kanila. Parang may isda, may curry, merong noodles. Diba? Kaya kasi parang hindi yan yung mas prefer natin ngayon eh. Kaya na, tingnan nyo. 1,190 yen. This one, 1,250 yen. Huwag na muna tayo doon. Kasi ito may McDonald's na malapit. Kung meron kayong kasamang kids, tapos mahilig sa fast food, ayan. Then dito tayo. Sa Sukiya, ang pambansang on a budget na kainan dito sa Japan. To go, hindi yan. Dito tayo. To go. To go lang yan. Dito tayo kasi uupo tayo eh. So, yan. English. New order. Diba? At least madaming option dito. May gyudon, may low carb gyudon, may salad bowl, pork curry rice, and super dami. May mga lunch combos. So, ito guys, yung gyudon and combo. So, ano ba mas masarap dyan na orderin natin ngayon? Parang dito tayo gyudon with soft-boiled egg and demi-glaze sauce and cheese. This order is not include Tokyo Joke. Okay. Kaso, imili tayo ng isa. Miso soup. Tapos, if ever, kung gusto nyo ng ganito na magdagdag, pwede din. Ayan, mini beef plate, 180. If that's what you want. Pwede din yung vegetables, fried garlic, yan, raw egg, rice and soup. Price nila 200 yan, oh. Toppings. Ayan, meron din. Special sauce, meron din sila. Ito yung babayaran natin in total, 820 yen lang, di ba? Ito guys, yung food natin. So actually, umorder tayo ng isa pang grilled salmon. Para may isda tayo, di ba? So ito yung pinaka-food. Actual size lang siya. And may egg na kasama. May soup. And yung salmon. Tapos ito yung drinks nila, tea. Dito tayo guys pupunta sa Takaracho Station. So,
nandito ngayon tayo sa Asako sa line. Then, ang sasakyan natin is papuntang Asako sa Bashi. Then, 5 stop siya. Tapos, medyo malayo yung lakad kasi pupunta tayo sa On Flagship Tokyo Ginza. May titignan tayo dong shoes. Check tayo dito sa Tokyo kung mura dito. Kasi ito, binili natin to sa ano naman, sa Hong Kong. Guys, I have decided na bumaba na tayo dito sa Nihonbashi para lilipat na tayo sa Ginza line para lesser walk na later. I don't know, for some reason kasi si Google Maps, medyo malayo tayo itinuturo kasi nakasetting nga pala sa atin is yung may lift. So sa malayo niya tayo nilalagay. Ngayon lumabas na tayo dito sa Nihonbashi, then lipat tayo sa Ginza line. Again, IC card, iko-kagamit natin. Alam nyo, bawat sakay natin dito sa Tokyo, 178 yen usually yung pamasahe. Doon sa Nagoya, laging 210 yen. So, mas mura dito, no? Alam nyo, gusto ko lang i-share sa inyo tong Coco Desk. Alam nyo, minsan, naghahanap tayo ng ganyan. If I'm not mistaken, sa Fukuoka, nagtry tayo maghanap ng ganyan kasi para sa tahimik at makapag-work ng maayos. May time kasi na kunyari kailangan mag-shoot ng content for TikTok. Parang naghahanap tayo ng ganito. Wala tayong mahanap. Pero dito meron siya, yo. Sa ano to? Sa Nihonbashi Station. Ano siya? Fujifilm pala siya, oh. May presyo ba? 330 yen, 15 minutes. Nice. And ayan, actually, meron Coco Desk sa iba't ibang station. Though naka-Japanese kasi siya. Pinakita ko lang sa inyo just in case kung gusto nyo. Ito itsura niya, guys. May upuan, may table, and of course, may aircon. Meron din siyang internet na kasama. Kasi this one, perfect to sa mga nag-work from home. Tapos, biglang tinamaan yung boss nila ng tawag doon. Sasabihin ganun, kailangan mong gumawa ng ganito. Kailangan mong ganyan, mag-submit ka ng ganito. Tapos kayo naman, nasa gitna kayo ng pagta-travel nyo. Buti, dala nyo yung laptop nyo. O, pupunta kayo sa ganyan, sa Coco Desk. Ginza line. Hindi pa tayo dito. Tozai line pa lang to. Dire-diretso pa. Oh, finally, we're here sa Ginza. So guys, close yung road. So pwedeng mag-picture dito if ever you want. Ayun na yung mga tao nagpo-photoshoot sa gitna ng kalsada. Yan. Just in case po, kung di nyo pa alam or yung iba sa inyo ay first time pala nakapanood ng Tokyo Vlog, ito pong Ginza, ito yung shopping district or area dito sa Tokyo. So kung makikita nyo, meron dyan mga Sony, doon meron dong Versace, meron dong Onitsuka Tiger, Bottega, Seiko dito. Actually, lahat yan puro mga shopping area, shopping stores, ganyan. And also, kunyari, kung mahilig kayo sa luxury brands tulad ng LV, Gucci, Dior, dito makakakita kayo ng mga stand-alone na store nila. Okay? Research nyo lang sa Google Maps pag nandito kayo. And usually, dito sa Ginza, dito nyo din makikita yung flagship store ng Uniqlo. If I'm not mistaken, doon siya. Doon nga ata. Yun yung sikat na 12 floors. And also, yung sikat naman na flagship store din ng Onitsuka Tiger andito. Plus, ang pupuntahan nating flagship store naman ng On is dito din siya sa Ginza located. So ngayon, tara na, magdire-diretso na tayo. Dito daw located yung sa On. Let's go! Grabe mga tao dito. Titignan niyo yung mga bitbit nila. Lahat may paper bag. Lahat mga nagsho-shopping. Naalala ko guys, unang punta natin dito sa Tokyo, if I'm not mistaken, is dito tayo naghanap ng store ng wait, I forgot the brand ng Porter. Dito tayo naghanap. So nung una akala ko yung Porter is parang normal bag lang siya na parang mga 2,000 pesos, 1,500, siguro most expensive na 5,000. Parang gano'n na nasa utak ko personally. Kasi syempre parang new yung brand sa ears natin, sa eyes, ganyan. Tapos, kay Jax ko siya actually tinanong eh. Tapos, nung nakita natin, oh my God, grabe 25,000, 30,000, ganun pala yung presyo niya. Bibili sana tayo ng isa, pero hindi siya budget at that time. Kasi, natutunan ko to kay Jax. Kapag ka meron kang isang gustong bagay, is tignan mo muna kung kaya mo siya, bago mo siya bilhin, dapat alam mo sa sarili mo kung kaya mong bilhin yung laman ng bank account mo dapat 10 times. Kunyari, ang presyo na yun is 10,000 pesos. Dapat kumbaga meron kang capability na parang sa bank account mo na parang 100,000. Parang ganon. Though hindi naman natin gagawin. Sinasabi ko lang sa inyo. Pero tayo naman, sa atin na mga way,
parang pag-iisipan siya na matagal. For example, ngayon, first day natin sa trip, so nasa utak na natin, gusto ko ba talaga siyang bilhin? Tapos after ilang days, biglang malalaman natin na hindi pala, minsan oo pala. Kumbaga nadadala lang tayo ng bugso ng damdamin, gano'n. So, asa na? Grabe, ang haba ng pila. Ang haba guys ang pila, oh. Actually, hindi nakita natin talaga online eh. Nung nagtingin tayo sa TikTok, kung pupunta daw dito, dapat daw ay handa kayong pumili dito ng mga 30 to 1 hour or minsan 2 hours. Ang haba. Ayan, tignan nyo, ang haba talaga ng pila. So, yun talaga. Siguro, isa to sa way ni Lord na, Ivan, wag muna. Wag muna. Preno ka muna dyan. Though pwede pa naman tong ating ang ating on na shoes. And napaka-comfy talaga niya. Hindi sawasakit yung paa natin. Perfect na perfect siya. Ay, ang ganda ng sasakyan, oh. Gusto niyo yun? Yung bigla kong pinakita sa inyo yung sasakyan. Ang ganda. Since di din naman tayo nakapunta, guys, pumunta na tayo sa ating next stop, ang Atelier Matcha. So, sikat siya. Tikman natin ang pinagmamalaki nitong matcha. Let's go! Ayan, puro matcha, oh. Tignan nyo. Grabe to, pinipilahan din siya. Venchi? Venchai? Kung ano pa man ang tawag dyan. Oh, ice cream. Ay, gelato. Tignan nyo guys, ito yung ininuman natin ng matcha before. Though, don't get me wrong, masarap ang matcha sa Starbucks dito sa Japan. Like yung Japan version. But kasi we need to try the local coffee shops na nag-offer ng matcha or local matcha shops dito. Para masupport natin sila and at the same time, para makatry tayo ng something new. So, pupuntahan natin, sabihin natin na mahaba ang pila. Okay lang, pilahan natin. Go lang yan. Fairness sa mga nahahanap natin sa internet, sa TikTok na ganyan, no? Ang lalayo. Ang lalayo. Parang naka-1 kilometro na tayo sa paglalakad, di pa rin tayo nakakadating doon. Alam niyo yun? So, if ever itong ginagawa natin na to, kung kayo po ay talagang mapagmahal kayo sa matcha, worth it siya, feeling ko naman. Sana lang worth it. Pero kapag hindi kayo mahilig sa matcha, itong part na to, itong Atelier Matcha, pwede nyo i-skip. Opo, i-skip nyo sa trip nyo. Pero wag naman dito sa vlog. Alam nyo guys, for the love of matcha, grabe. Parang feeling ko, naglakad na tayo from Hokkaido papuntang Okinawa pa nun. Grabe. Ito na tayo, nakarating na tayo, pero parang may pila. Hanggang dito ba naman? May pila, kalibre-liba na to. No? Oo nga, ito nga, may pila. Ay, talagang sikat siya sa mga locals. CO. Tingnan nyo nakalagay, for all customers including dine-in, takeout, or purchasing matcha products only, please line up first without reserving a seat. Last order, 5:45 p.m. Talagang ganun sila kalala. So guys, bumili tayo ng 3. So isang matcha latte, isang matcha na cake, and also isang matcha tiramisu. Sinulit na natin, layo-layo na nilangan natin dito. And I observed na sikat pala talaga itong area na to. And ang binayaran natin is 3,010 yen. So, pwede magbayad via GCash card, ganyan. Through GCash card or using GCash card. And any Visa and MasterCard pwede. Ayan, tingnan nyo. Merong upuan dito. Actually, ayan, nakikita nyo yan. Meron dyan. Meron din dito sa side dito. May mga nakaupo lang kaya hindi ko maipakita. And may available pa dito. Kanina andyan tayo eh. Then pagkatapos na syempre, i-return nyo na lang dito. So, aside from that guys, is kayo mamili kung anong milk ang gusto nyo. So tayo, sabi ko oat milk, nag-additional tayo ng 150 yen. And sa sugar, papipiliin kayo kung no sugar at all, kung less sugar, or normal lang yung sugar. Okay? Guys, tignan nyo dumating na yung order natin. So ito yung matcha gatu, or yung parang cake nila. Also, ito yung matcha tiramisu. So this one, may kasamang alcohol yan. And ito nga parang pinaka-sauce na yan, ilalagay dito siya. Tapos ito yung matcha latte. Ang ating drinks. Grabe. Matcha overload. Matcha, matcha, matcha. Matcha, matcha, matcha. So, ngayon guys, tikman na muna natin tong drinks. Talagang ganito, wala bang straw? Ay, hindi, may straw sila eh. Ba't ala tayong straw? Kumuha tayo. Ayan, so basically merong straw. Haluin na natin! Sana naman worth it siya guys. Layo na nilakad natin para dito eh. Ayan siya. Oh my god, worth the hype. Guys, matcha yung lasa. Like, hindi siya yung matcha na parang matamis ganun. Talagang matcha yung lasa. And nagpasarap pa sa kanya na oat milk yung inilagay natin. Wala tayong nararamdaman na tamis actually.
Pero ang pinalagay natin dito, normal lang Wala tayong pinaless sugar or what? Or no sugar. Ang sarap. So matcha quality and overall, parang feeling ko i-rate natin siya ng 9 out of 10. This one. Sarap. So ito naman tayo. Tikman naman natin to. Wait, baba ko tong camera para makita nyo. Ano pala to, no? Matcha review pala tong vlog na to. Ayan, this one. Ito naman tayo. Ayan. Ayan, sarap. Ito in-order yung mga tao dito. Ayan, sarap. Pero, mararamdaman mo yung pait. Alam niyo, matamis siya na mapait. Ang tamang tawag ba ito? Bittersweet. Ang sarap, guys. Ang sarap. Ang masasabi ko lang worth it yung paglakad natin. Masarap yung icing. Masarap siya. So, this one, rate natin ito ng 9.5 out of 10. Guys, lalagay ko agad yung address dito sa screen para pwede yung puntahan. Sarap. Ito naman tiramisu yung tikman natin. Tikman na natin siya, guys. May alcohol to Nalasan ko yung alcohol. Kaya ako na pa ganun. Ang sarap. Masarap siya, guys. Pero ramdam mo yung lasa ng alcohol. Ganong level. Guys, worth it. 9.5 out of 10. Ang sarap. Sakto lang yung pait. Yung tapang ng alcohol lang yung ibabaw. Yung tamis, sakto lang din. Hindi siya ganong matamis. Yung tamis factor, i-rate ko lang siya ng 7 out of 10. Yung pait at yung tapang ng alcohol, mas ang ibabaw, so 8 out of 10. We're back, guys, dito sa City Center. City Center? I mean sa Ginza Center. And pupunta tayo ngayon ng GU. Alam niyo yan, ang GU is ang mas murang brand kaysa sa Uniqlo. Pero magka-same company sila halos. And also, titingin tayo ng damit. Titingin lang tayo ng damit kasi meron tayong work trip next week. Agad-agad, opo. So, summer nga lang yun. Okay, ngayon let's go. Welcome to Ginza, guys! Dito tayo ngayon sa GU. Magtingin-tingin tayo. Mga ano lang, mga plain lang na shirt, ganon. So, pang 4th floor and 5th floor tayo. Let's go. Ang maganda dito is tax-free pa. Alam niyo ba, share ko lang sa inyo itong bonnet natin na to or beanie. Ito po ay binili natin sa GU. Napaka high quality. Parang feeling ko, pangatlong taon na natin siyang gamit for today's video. Ayan guys, nasa 5th floor tayo ngayon sa men's section. Ay, ang ganda nito. Look, tignan nyo. Let's check. Tingnan nyo guys, $9.90 yung rib beanie. Tulad nitong suot natin ngayon, di ba? So, mag-ikot-ikot tayo ng mga new items nila. Ito maganda pero makapal yung tela. $3,990. For context guys, as a person na mainitin, ang hinahanap natin maninipis na tela. Baliktad. Ay, ito Ang ano, makapal din. Ay, ito $1,990 lang. Okay yung tela. Ito yun guys, ang ganda nito. $1,490 siya. May ganito na ba tayo? Parang wala pa, no? Dry box t-shirt. Boxy pala. So guys, nakabili tayo ng 3 peraso. 5,000 yen siya. Eh, dapat tax-free 5,500. Kaya lang hindi na natin ginawa. Kasi hindi naman natin need talaga yung iba eh. Hayaan na natin. So, bumili tayo ng ganitong color. This one. And also, our favorite. This one. Gusto niyo yung sanay na tayo magtiklop dahil sa kaka-impake natin. And also, this one. Dito, ganyan, kanya-kanya ng pagtitiklop. Also, kumuha tayo ng nasa medium. Ito, wait lang. Kumuha tayo ng isa. Medium size yung kinuha natin. Akin dapat pala S na lang, ano? S na lang, palitan natin.
Guys, so now we're here sa Suehirocho. Ayan, nabubulol ako. Suehirocho Station. So, dito po yung Akihabara area. So, exit tayo dito sa exit number 3, Akihabara Electric Town. Dito tayo since may lift. Siyempre, sulitin natin. Ito na guys, andito na ngayon tayo sa Akihabara area. And tanananan, naglalakad na tayo. Guys, naalala niyo siya? Si Intia's Camera Market. Nagawa natin yan ng video before. Ayan no. Mga vintage cameras, pwede kayo bumili dyan. Actually, ang bibili natin ngayon is Acme's. Alam niyo yun, yung facial wash. Pero iniisip ko, dito tayo bibili o sa Ueno area na. Later na lang kaya. Tignan niyo, ito na naman si Hakata for you. One of the best music. Masarap dyan. Ito yung isang branch nila guys, if ever. Maunti ng tao ha, sa loob. Ang ganda ng location nitong Apa Hotel. Apa Hotel, Akihabara, Suehirocho, Ekime. Guys, pwede din kayo bumili dito ng mga souvenirs. Ayan, magnet. Lahat 550 yen. Medyas, 440 yen. Ay, ang cute naman na medyas. May ramen. O, diba? Ultimo keychain. In fairness, ang keychain dito, high quality ha. Diba? And also guys, kung mahilig kayo sa anime, sa manga, sa grape, sa apple, sa mga nakuha yung ganun. Bakit may apple at ano ka dyan? Basta yung manga po kasi yung ilalagay ko yung meaning dito sa screen. So, para siyang comics pero dito siya nagmula, ganyan. So, lahat dito kayo makakabili, even mga gadgets. Kaya nga siya electric town. Ayun o, ultimo mga MacBook o. Diba? Ito pa o. Basta guys, pagka ganyan, titignan nyo ng mabuti ha, kung nag-work lahat ng mabuti. Grabe ang cool, tignan nyo. Mga box sa iPhone. Mga box. Box lang. 100 yan, oh. Parang ganda bumili ng box lang. Tapos ito, oh. Mga 10 watts na charger yan. Ganyan. Ito, Type-C to Lightning. 1480 yen. Nakakatuwa naman picture ko nga ito. Natutuwa ako guys sa mga box na ganyan eh. Sa kabanatuan, iniipon natin yung ganyan. Alam nyo, ang dream ko, kunyari magkakaroon tayo ng sariling bahay or condo. Yung tipong kapag ka uuwi ka, Alexa, alam niyo yung parang smart house. Sabihin ko, Alexa, can you turn on the aircon? Can you turn off the light in the living room? And alam nyo guys, dito sa Japan, yung gongcha, pinipilahan siya like literally. Talagang super duper pila, oh. Ayun na tayo. The giant. Big camera. Oh, tignan nyo, sa dami ng tao. Parang, ano to, Shibuya Crossing Akihabara version. Too many people here. Tara na, tawid-tawid na tayo. Ayan lang, ganyan lang, moment lang. Dito tayo guys, balikan lang natin ng isang beses yung Insta360. Let's go. Kasi last full day na natin dito. Tignan natin kapag nakita natin siya kung bugso lang talaga ng damdamin o gusto pa rin talaga natin. Kasi, ano din naman siya, hindi siya want, need siya. Kasi, nagko-content tayo sa tubig. Tapos yung, ito ha, ngayon akong spoiler na sasabihin sa inyo. Sa March, magkakaroon tayo ng 2-month long na series. And merong iba doon na parang worth it gamitin talaga yung Insta360 X5. Andito ngayon tayo sa 5th floor. Dito kasi camera section. And share ko lang sa inyo to. This one. If ever guys, kapag kayo na over baggage kayo, kahit hindi na kayo bumili ng ganito, ng mga maleta, kahit hindi na, pwedeng ganito na lang bilhin nyo. Yung mga ganitong klaseng Boston bag, parang ganyan na magiging itsura niya. Then, pwede nyo na yung i-check-in. I-wrap nyo na lang. May namang mga wrapper doon. And ito, yung Shupato naman na to, maganda din siya, kaya lang hindi siya yung pang ganung level. Medyo pricey lang. Isipin nyo, ganyan siya. Ang presyo niya, 1,280 yen. Pero ito, super okay siya. Ayan o, ganda. Diba? And, ang price niya, yung maliit is 4,290 yen, 25L. Itong 40L is 5,390 yen. Ito naman 35L is 3,850 yen. Ito yung mga travel essentials. It's giving travel essentials. Ay, ang galing. Merong tawag doon, merong travel essentials yung Japan Airlines. Like, yun yung brand. Ang galing, no? 1,680. Pero guys, alam nyo, lahat ng mga travel essentials natin, ilalagay ko sa ibaba. Pwede nyo i-check yan. Trusted yan. Mga world traveler na brand. The best of the best music talaga. Oh, ang ganda nito, oh.
Diba? In fairness din dito sa branch na to ng Big Camera sa Akihabara, kung iisipin nyo, ang crowded ng lugar na to, pero hindi crowded yung itsura dito. Nagtitingnan ako ng mga SD card kasi kapag guys bibili kayo SD card, hindi ko may re-recommend na dito kayo. Example, pakikita ko ha. Ayan. Tignan nyo itong 32 na SD card na to. Mura yan sa Shopee at Lazada. Dito 5,830 yen. Ang mahal, di ba? Asa ng Insta360? Where is it? Where is it? Is it? Ay, ito yung ano. Ito naman yung Action 6 na cam. O, di ba? Ganda. Ay, bakit na ganun? Ay, ayan. Hi! Ang ganda guys nito actually. Kaya mayroon na kasi tayong Insta360 Ace Pro 2. Magkano siya ulit? This one, pagka yung creator combo is 77,000. Ay, tax-free, 70,400. Hello! So guys, alam nyo, napag-desisyon na natin, okay talaga eh. Ang ganda talaga ng Insta360 X5 eh. So, okay siya kasi kapag ka magbi-beach, magha-hiking, and everything. Like, mag-island hopping, makikita mo 360 degrees, makakat mo ng landscape, at makakat mo din ng portrait. Okay, sige. Kasi kaya ako iniisip, pupunta tayo sa mga may temples na magaganda sa Southeast Asia. And also, pupunta din tayo sa beaches sa Thailand. Tapos, may pupuntahan pa tayo ng 7 Wonders of the World. Isa sa ganun. So, parang sabi ko, parang feeling ko deserve nun parang magandang quality ng ng parang scene. Yung parang at least maiikot nating mabuti yung clip. Okay, sige. Bili natin siya. Mag-check tayo sa Yodobashi kung meron sa Yodobashi, at kung wala sa Yodobashi, mag-check tayo sa area natin sa Asakusa. Ito nga pala itsura ng kalangitan dito, mga 5:41 PM. Mag-check tayo dito, Yodobashi Akiba. And dito na ngayon tayo guys sa Yodobashi Akiba. So, Insta360 siya. And so guys, bumili tayo ngayon. And itong Insta360 X5 8K 360 action cam, ito yung bibili natin. So hindi yung creator combo binili natin kasi hindi naman natin need ng extra battery at kung ano pa man yan. Kasama na nito yung mismong unit, yung USB-C cable, protective pouch, lens cloth, and also yung starting guide. Tapos bumili din tayo ng invisible selfie stick. So in total, ang babayaran natin is 81,182 yen. Tax-free na yan. O diba? Nakatipid tayo kahit paano. Kasi meron tayo nitong Insta360 X3. So binenta na natin siya because of gusto nga natin mag-upgrade para mas latest yung quality. Kaya ngayon, ito na siya. Okay, let's go. Let's buy it. We're currently here guys sa Ueno Station. And kung naaalala nyo sa previous Tokyo vlog, yung unang-una, dito tayo tumatambay. I mean, dito tayo naglakad. And ngayon natutuwa akong tambayan to kasi guys, ang lamig. Tapos, ang presko pa dito, ganyan. And super saya lang magtambay-tambay dito kasi makikipagkita tayo sa ating friend sa content creation world na si Joyce Yabot. So, ilalagay ko dito yung kanyang screenshot. Ayan. Follow nyo siya. Mag-subscribe kayo sa kanya. Deserve niyong mapanood kasi napakagaganda din ng mga vlogs niyang taong yan. Opo. So, 7 o'clock yung usapan namin. And 6:44 PM pa lang. Sabi ko, okay, upo muna tayo. Tapos may mga kailangan pa tayo i-submit na pending na kailangan for TikTok work naman to. Ganyan. And also, natutuwa ako dahil nabili natin to. Andito na yung camera eh. Nilagay ko na dito. So basically, mayroon tayong mga iba't ibang uring camera at gears for content creation. Ang wala lang tayo is drone. Kasi hindi na natin kaya mag-drone because of solo traveler tayo. Sino mag-ooperate? Sino magaganyan? Paano tayo kapag tumatakbo tayo? Gets niyo yung point? Parang paano tayo mag-moment? So, saka na lang yung drone. Pero ito, 360 degrees siya na makukuha na natin yung mga mapupuntahan natin. Isa sa mga factor kung bakit nagpa-push sa atin na bumili nito is para i-level up yung short form video game natin. So, kasi sa short form, maganda siya eh. So, sa susunod na buwan, February ngayon, ay actually, March 1 na ba ngayon? Or February 28? Ayan, 28 pa lang pala ngayon, tapos bukas, March 1 na, is magsisimula na sa March ang ating 2-month-long travel series na kung saan pupunta tayo sa 5 countries na kung saan, tulad ng sinabi ko sa inyo, looking back, moving forward. Di ba naalala niyo yan? Sinabi ko sa inyo yan dun sa una nating mga videos ngayong taon.
So, pwede din natin sabihin same but different. Pumunta tayo, sige, sasabihin ko na yung una, na-reveal ko naman na before. Pumunta tayong Thailand, pero same but different. Same, pasok dun yung Bangkok, pero different yung mga pupuntahan natin. And after nung Bangkok, is pupunta tayo ng Chiang Mai, pupunta tayo ng Chiang Rai, at pupunta pa tayo sa mga ibang karating probinsya ng bansang yan, opo. And actually, meron pa tayong mga iba pang mga pupuntahan at mga iba pang ganap. Opo. May pa tayong mga pupuntahan na mga destinations at bansa. Yan. So, sabi ko, deserve ma-videohan ng 360 degrees. Opo. Kasi ang ganda eh. Ang ganda ng mga pupuntahan natin. I'm so excited kasi mga temples. Tapos, meron pa tayo nakalaan ngayong taon na pasok sa Wonders of the World. Mga ganyan. Sabi ko, deserve eh. Deserve talaga. Deserve din naman natin to at deserve nating mag-level up sa ganyang klaseng game, di ba? So, abangan nyo na lang yon. And also, gagawa tayo ng side-by-side comparison nung camera na to and also yung Insta360 Ace Pro 2. So, sakto, same brand sila at kung ano yung mas magandang gamitin nyo. Bibigyan ko kayo ng tip. Ayan, gagawa tayo ng tech video na yon. Huwag kayong mag-alala. Actually, dami nagtatanong at nagdi-DM. Sabi nga nun, Ivan, kailan ka magte-tech video, mag-unboxing, ganyan. Kasi po, mayroon tayong pinag-iipunan na hindi tech. So, sabi ko, oh my God, kasi magte-tech, ikaw ang bibili ng gadget. Syempre, kailangan bumili at mag-invest, di ba? Dapat nga ngayon, bibili tayo maliliit na camera. Kaya lang, maliliit na camera na i-review tapos i-sell natin sa pre-love natin kapag katapos at kapag na-review na natin. Syempre, ganun yun eh. Ganun usually ginagawa ng mga tech content creators. So, sabi ko ganun, parang mahal kasi meron tayong pag-i-investan. Basta meron tayong ganyan na nakalaan ngayon taon. Sabi ko, sige, isa nun muna camera. Ito na lang 360. Tapos sa mga susunod na lang yung mga iba. Ganyan. So, abangan nyo yun. Ngayong taon po, mag-aano po tayo. Mag-post tayo tungkol dyan. Hi! Hello guys! So ayan, nakasama na natin si Joyce Yabat Bartolome here! Joyce over. Ayan! So, for today's vlog, Vlog takeover. Vlog takeover. Ayan. So guys, na-meet na natin si Joyce abroad. Oo nga, guys, nandito kami sa Japan. Wait, Alam niyo saan ba? tayo nag-meet before? Sa mga Klook Sa event Klook lang. lang, oo. Oo. At least ngayon na-meet na natin siya. And Oo. alam niyo, ang tahimik pala ni Joyce kapag hindi event. Hello, Joke lang. we're back again with another vlog. And also, ilalagay ko dito yung screenshot ng kanyang YouTube channel. Meron akong exposure sa vlog niya. Kasi Oo. nag-bag raid siya. Panoorin niyo na lang dun sa... Panoorin nyo na lang kung anong laman ng bag ni Ivan. Kaya i-edit out to yung may i-edit out dyan. Hoy, editor ha. Editor niyo kung mapapanood man to. So ngayon nandito kami sa... Ano pangalan ng shop na to? Ito, hindi ko alam. Actually, titignan ko kami. muna. Nag-search kami dito sa Ueno. Naglakad-lakad kami. Dito kami na Maguro Ueno. Ichiba. Maguro Ichiba. Guys, alam nyo ba, meron akong fun fact sa inyo. Si Ivan pala ay hindi nagmamic. Oo, pero malakas ang boses ko. Akala nila naka-mic yan. Oo, sabi ko magbubukas ka ba ng mic kasi hindi ako maririnig. Hindi. Ikaw. Mahina kasi boses mo. Hello? Oo. Hello? Eh, yung boses ko napakalakas. So, magkano ba itong kinakain natin? Alam mo naman, kailangan natin ipakita ang presyo. Yes, ayaw nga. So, ito po guys, aking food. Itong food natin na to is 1,420 yen. And yung iyo, 1,400. asan Mga ba yun? 550 pesos yung kay Ivan, guys. Oo. Lagyan Ito ba na- iyo? 1,280? Ito, 1,280 naman ang sa akin, guys. Ayan, 1,280 is 1,280. around mga 500 pesos. Basta nakalagay na sa conversion yan doon sa Oo screen. nga pala. And also, umorder tayo nitong 1,380 na to, which is ito siya. Ayan. This one. O, di ba? Napaka-bilis ng pagbabago sa mga angle ng camera. So, ngayon guys, magbabanding na muna kami at mamaya meron tayong mga konting itatanong sa pala kanila. yan? Oo naman, hindi ba yung ginagawa? Hindi, nilalagay ko pala dito. Ganyan lang ginagawa ko, tapos ginaganon ko lang. Oo. Pwede rin gaganoon? Oo, pero minsan nga ginaganyan ko eh. Guys, ang techy talaga ni Ivan, no? Hinintay namin yung mga haul ng tech. Actually, mauuna ka pa. Hindi mo alam mo mauuna ka pa kasi basta mamaya malalaman nyo guys. Nasa kamay sa'yo eh. Okay, kamay reveal. Kamay reveal. Hello guys. Ay, buti yun nagaganyan no? Bakit? Sa akin hindi ko, iba yung setting ng akin. Okay. Hello guys! So, andito ngayon tayo sa Tulis. Ayan, actually, ilang oras tayo dito? Isang oras. Parang isang oras at kalahati na, no? Pero guys, hindi ako nakapag-vlog dito sa banding namin ni Joyce. Yes. Pero if ever panoorin niyo yung vlog niya, kasi first
First time may nagpa-grade Yes. sa akin ba siya? At first time yun sa vlog ko. Oo, first time sa vlog niya at first time din may nagpa-grade sa atin. So kung gusto niyo malaman yung laman nito, ayan, please, panoorin niyo sa vlog niya. Essentials yan Oo. na content creator. Actually, and hindi ko alam kung mauuna tayo mag-upload or siya. Basta ilalagay ko dito yung screenshot, ayan, sa taas. Ayan, screenshot and please do subscribe to her as well. And also, thank you, Joyce Yabot Bartolome here sa Matcha. Guys, nilibre ako ng dinner ni Ivan. Uy, Na-shock ako. grabe, wag ko na sinasabi yun. Pero ito guys, so nilibre niya tayo dito ng matcha. Thank you so much, Joyce. Arigatou gozaimasu, Kapon Kap. Arigatou gozaimasu. Guys, nagpaalam na tayo kay Joyce Yabot Bartolome here. Thank you so much, Ivan. Thank you so much sa isang may makabuluhang Yes. conversation sa Tulis. Sa Tulis, Oo, Tulis. First time ko nga First dyan. time namin pareho sa Tulis at... Kala ko nga Tulis yan eh. Wow. Oo, Tulis pa. So, thank you so much. Thank you, Ivan. And I hope to see you soon again sa Metro Manila. Yes. Bye-bye. Thank you so much. Thank you so much. Jello! Hindi ka nagpakita sa akin ngayon ha. Pamarathon-marathon ka pa dyan. Magpakita ka sa akin pag nag-Metro Manila. Bye-bye! Yun lang. Thanks. Yun Bye. lang. Thanks! Guys, so since last day natin ngayon, isasama ko kayong maglaba. Opo. So, ayan, andito sa maleta natin yung madumi and meron din tayo ditong sabon. And dito sa Apa Hotel, meron ditong laundromat area and may coin lang kayo ilalagay. If ever kung wala kayong barya, is magpabarya na lang kayo sa lobby. Let's go. Ayan siya. And andito sa first floor, laundromat. So, lahat ng suot natin ngayon ay bago. Kasi mas mahalaga yung mga damit na nandito kasi may next trip agad tayo para magamit agad, di ba? Tuyo agad, ganun. Ayan siya guys, so 500 yen ang bayad dito. Ayan yung itsura. Ilang kilo maximum? 5 kilo. Then, washer to, dryer dyan. Sana lang naman meron tong 500 yen. Baka laban tayo na ayun, may 500 yen. Sige, lagay na natin dito. Ito po maglaba. Ang dami nagtatanong actually kung paano tayo naglalaba. So, sinama ko lang kayo para lang meron ko yung ideya. So, basically, isang bagsakan lang itong atin dahil tayo naman po ay puro black yung damit. And lalabad na rin natin yung bago nating damit na nabili sa Shein. Tapos, if ever kung nagtataka kayo kung ano yung sabon natin, naalala nito, yung binili natin sa Singapore pa, meron pa siya hanggang ngayon. Then, since mahilig tayo sa amoy, 3 ganito yung nilalagay natin. Do isa nga lang dapat or 2 ata. Lalo na kapag kamadami. Pero, 3 na ba? Para gusto ko kasi maamoy na maamoy, ganung level. Para kapag kunyari ay pinagpawisan tayo or what, hindi mabaho. So, ilock na natin siya. And, loadan natin yung laundry, tapos insert coins. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. Tapos insert ng pin. Ilang pin ba? Wash muna pala. Pin set, ano ba? Input 3 digits. Ayan. At least mayroon na tayong pin para nakalock siya. And 31 minutes. Ngayon mag-a-alarm tayo ng 31 minutes.